Nararamdaman mo ba na ang iyong spiritual journey ay umiikot lang sa paulit-ulit na routine? May mga ginagawa kang activity para sa Diyos pero alam mo sa puso mo na may mga bagay ka pa na hindi mo talaga maibigay ng buo sa Kanya. Maaaring hindi mo na matandaan yung araw o taon na kung saan ikaw ay mainit na mainit pa sa Panginoon. Dati, excited na excited ka basahin ng Bible, gustong-gusto mo mag-google ng panahon para makausap ang Diyos at palagi ka naghahanap ng opportunity para mag-serve kay Lord. Excited ka din kapag Sunday. Talagang gustong-gusto mo kumain ng spiritual na pagkain na ibibigay niya para sa iyo. At talagang mainit na mainit ka ipahayag sa iba yung mabuting balita. Kaya lang, dumaan yung mga panahon, unti-unting nawala yung kagutuman na iyon sa Diyos. Nagkaroon ka ng mga distraction o kaya nagkulang ka na sa disiplina. Naging busy ka sa ibang bagay at yung init na yon ay nawala. At actually, hindi mo nga alam na ikaw ay naging maligamgam sa Diyos. Iniisip mo lang na talagang ganito, normal lang ito kasi ang buhay ay masyadong demanding. Maraming kailangang asikasuhin at gawin. I'm sure, maiintindihan naman ito ng Diyos. At isa pa, babalik din naman ako kapag naging maayos na ang lahat. Kaya lang alam mo kaibigan, yung pagiging maligamgam, yung nasa gitna ka lang, hindi masasabi na hindi mo kilala si Lord. Pero hindi naman masasabi na malapit ka sa Kanya. Eksakto lang o tama lang o katamtaman lang ang binibigay mo sa Kanya. Kaibigan, hindi ito nakakalugod sa Diyos. Mahal ka ng Diyos at ayaw niya mapahama ka. Kaya't hindi niya ito tolerate sa buhay mo. Sa halip ay bibigyan kanya ng babala upang magbago. Tingnan mo, sabi niya sa pahayag 3:15-16, alam ko mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Narealize ko, alam ng Diyos ang iniisip natin, ang ginagawa natin at ang laman ng puso natin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Maring sa panlabas, iniisip mo, nakakalugod sa Diyos ang ginagawa ko, pero alam niya ang ating motibo. Alam niya ang ating puso. At dito sa talata na ito, sabi niya sa church ng Laodicea, alam ko mga ginagawa mo, hindi ka malamig ni mainit. Ang ibig sabihin ay ang taong ito ay maligamgam. Mamaya ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin nito, pero tandaan muna natin ang salitang maligamgam. Ang pagiging maligamgam ay pagsasabi mo na okay naman ang relasyon ko sa Diyos, pero sa totoo lang ay hindi ito makikita sa buhay mo at hindi ito gusto ng Diyos. Ang sabi niya, isusuka kita. Alam mo, na-realize ko nakakatakot na isipin natin na okay tayo, wala tayong problema, okay ang relasyon natin sa Diyos. Kasi umaatin pa rin naman tayo ng church, nagbibigay pa nga tayo sa church. Kaya lang, hindi mo napapansin na ang binibigay mo sa Diyos ay yung eksakto lang. Tama lang na hindi masabi na ikaw ay hindi Kristiyano. Walang seryosong commitment, walang sacrifices at walang improvement sa lahat ng area ng iyong buhay para sa ikararangal niya. Eksaktong-eksakto lang. Alam mo kapag ganitong mindset at ginagawa mo, anong sabi ng Panginoong Hesus? Isusuka kita. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin. Ang talata na ito ay hindi para takutin tayo, kundi ang talata na ito ay para i-encourage tayo ng Diyos na magbago. Na ipaalala sa atin na alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin at kailangan nating suriin ang ating sarili kung tayo ba ay maligamgam o hindi. So titingnan natin, ano-ano ba ang mga signs na ang isang tao ay maligamgam sa Diyos? At titingnan din natin mamaya kung paano ba tayo magiging mainit sa Diyos. Kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, nako, tapusin mo ang mensahe na ito dahil kung susundin mo ang mga pag-uusapan natin, ay ito magpapanumbalik ng iyong sigla sa Diyos.